mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Isang maulang araw sa inyong lahat. O diba? Mamasa-masa ngayon mga buweks. Kaya kailangan mamasa-masa rin ang aking kipi ngayon, no? So after work, meron akong booking, di ba? But anyway, ayun na nga, Pagoda Harrison Plaza ako ngayon sa work. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balita sa mundo ng pageantry, di ba? Nakakaloka ito mga buweks. Ito na nga. Ito na yung mga chika ng ating mga syupit bahay. Nakakaloka ito, ah. Ang mga syupitdahay natin mga Hindu, ang sinasabi nila, akala ko mababait ito mga ito, akala ko mga ibang ano ito, parang iba yung pageant fans sa Miss Universe, iba rin sa Miss World, no? Ito na, nakakaloka naman ito. Binabash na nila si Krishna Gravides. Ayun ang mga ano, ayun ang mahirap sa mga Hindu mga boys, no? Kapag naatikim ng konting biyaya, ng konting tagumpay, akala mo kung sino na sila, di ba? Sinasabi nila na, anong tawag dito? Akala daw ng Philippines, hindi daw kaya ng Hindu ang Philippines, si Krishna Gravides. So, akala daw natin, tahimik lang sila, ganyan-ganyan, no? Tapos ngayon sinasabi nila na mas magaling pa daw si Hindu kesa kay Krishna Gravides, ganyan, no? Kaya daw talagang hindi daw ito nakapasok din sa ano, sa head-to-head challenge at saka sa hindi rin siya nanalo sa ano, sa anong tawag dito, sa talent competition, no? Ayan. So sabi nila, paano daw mananalo, hindi naman daw kailangan na puro ganda lang, o diba? Ayan ang mga banat nila. Sabi nila na kay Krishna na nga ang ganda, ganyan, no? Sa kanya na daw yan. Pero daw sa head-to-head challenge talaga daw nilamon daw siya ni Hindu, pati sa ano, pati sa talent portion. Ayan, nakakaloka itong mga Hindu na ito. Kahit yung mga chay-chay, may mga buga din, nakakaloka, no? Ang sabi nila, akala daw ng Philippines, nakaangat-angat na tayo dahil daw, ayan, no? Kasi nga si Krishna Gravides, aminado naman silang maganda nga si Krishna Gravides, pero mas maganda daw si chay-chay, o diba? At napatunayan daw ni chay-chay, tahimik lang daw si chay-chay, pero ayun na nga, nilamon daw, ayan, no, nilamon daw ng bonggang-bongga si Krishna Gravides pagdating dito sa head-to-head challenge nila at saka sa kanilang talent no? Nakapasok ba si Chay-Chay sa talent? Parang hindi naman, parang sa head-to-head lang, di ba? Tapos si Hindu naman, hindi naman siya nakapasok sa yata, sa head-to-head, kung hindi ako nagkakamali, sa siya sa talent, no? In fairness naman kay Hindu, alam niyo mga works, magaling talaga si Hindu, napanood ko yung talent niya. Ang galing niya talaga magpiano, at saka emote na emote siya, no? Talagang nagmamaganda. Nagmamaganda talaga, magaling talaga, no? Kasi yung mga ganyan talent, gusto ko, no? Deserve yan ni Hindu, aminin naman natin. Deserve yan ni Hindu, pero magaling din naman yung performance ni Krishna Gravides, di ba? At saka ang ganda-ganda ng boses niya dito sa sa talent portion nila. Talent portion sa talent competition, no? Hindi man lang parang hindi man lang nabigyan ng chance, no? Pero okay lang yan, ganun talaga. Hindi naman lagi tayong nakakaangat-angat, di ba? Syempre, tulad nga ng sinasabi nila, no? Bilog ang mundo, pero hindi naman purke umangat itong Hindu at saka itong chay-chay sa mga ganyang, like for example sa head-to-head challenge at saka sa talent competition nila, hindi naman ibig sabihin niya na lalait-laitin na nila si Krishna, di ba, na yung advocacy daw nito mahina daw, ganyan. Tapos yung mga pag-i-English daw nito, sabi na mga mga Hindu, ha, yung English daw nito hindi daw maintindihan, di ba? Hindi daw maintindihan ang sinasabi ni Krishna para daw nitong kinakain ng kanyang mga sinasabi. Nakakaloka naman.
Etong mga Indo na ito, akala mo, tayo pa talaga, tayo pa mga Pinoy. Ang kine-question sa mga English na ganyan, tayo ngayon nag-i-English talaga, di ba? Hindi naman sa pang-ano ha. Gustong-gusto ko to sa Indo, in fairness, kasi nga syempre, friend sila ni Philippines, no? At saka, ano sila, roomies. Pero, alam niyo sa totoo, hindi ako naano sa kanya, hindi ako naiinis sa kanya, naiinis ako sa ano, sa mga supporters ng Indonesia na parang yun nga, parang nakatikim lang ng ganito, nanalo lang sa ganito, akala nyo akala mo sila na yung mananalo, akala mo sila na yung kinoronahan, no? Hindi nila alam alam nyo na. Okay lang naman ang fest ni Indo, diba? So, ayun. Well, sa part na yun, sana aminin naman nila na lamun sila ni Krishna Gavides, no? Hintayin natin yung finals. Itong mga ito, wala pa yung finals. Parang akala mo may nakoronahan na, no? Hindi pa nga natatapos porque naka-advance na sila sa sa top 40, Diyos ko Lord. Yung top 40 na yan, parang wala pa lang yan, Diyos ko. Parang hindi pa yung salang-sala. Ang salang-sala dyan, yung susunod na, yung second cut, di ba? Yun talaga yung masasabi mong salang-sala. Etong mga nakakapasok sa first cut, yan lang syempre yung parang, wala lang, siguro angat sila doon sa sa mga ibang kandidata. Tapos syempre, meron, yun nga, katulad ng halimbawa, may fast track, ganyan, or yung best in talent, mga ganyan-ganyan. Pero, yung talaga, yung masasabi nating salang-sala, yung sa top 20 na, yung sa second cut, no? Pag yan si Krishna Gavides ay nakapasok ng first cut, panigurado ang mga Bweks, gagalingan niya ng sobrang-sobra ni Krishna Gavides. Iba yung karisma niya. Iba yung dating niya pag nasa entablado na siya. Itong mga Indo na ito hindi pa siguro napapanood kung ano man yung naging performance ni Krishna Gavides sa Miss Universe Philippines. Ganon din sa Miss World Philippines. Hindi nila siguro alam pa kung ano talaga yung kalibreng meron itong si Krishna Gavides. Kaya ganyan sila magsasalita, no? Or siguro nakita man na nila pero bilib na bilib nga sila sa sarili nilang kandidato, no? Nakakala nila talagang ipapaimburnal tayo ni Indo, no? Pero eto kasi mga ito parang kung magbuhat ng kanilang mga bangko binabalibag pa, di ba? Binuhat na binalibag pa ang yayabang ng mga puki ng ina, di ba? Nakakabuisit. Akala mo naman yung kandidata nila sobrang diyosahan. Ito rin mga chay-chay na ito nakapagpadala lang ng anong tawag dito, pangmalakasang galing sa Miss Universe. Akala mo naman sila na yung pinakamagaling sa sa Miss World, di ba? Kung hindi pa natin alam siguro nga baka ayan na. Sinuhulan na nitong si Tessie Tomas, di ba? Sinuhulan na itong si Tessie Tomas, itong si mamahulyan ni Tessie Tomas, no? Baka dinagdagan na yan ng anong tawag dito? Magic sarap, di ba? Ni Tessie Tomas, di ba? Binudbura na ng mga kung ano-anong diyan sa putahe, no? Pampalasa para talagang lutong-luto, di ba? Kung tutuusin lang, ayan na nga, no, hindi nakapasok sa fast track. Etong si Chay Chay, tapos bigla-bigla nakapasok na sa sa anong tawag dito? Palong-palo na sa head-to-head challenge, di ba? Diyos ko Lord. Parang hindi man lang kinonsider nitong si Julia na yung mga pinaghirapan ni Krishna Gavides, pati ng mga ibang kandidata na matagal-tagal na yung mga pinaghandaan nila, di ba? Yung panahon na paghahanda nila dito sa kanilang mga advocacy. Talaga namang si Chay Chay pang napili, di ba? Hiyang-hiya naman ako, di ba? Parang wala lang sa totoo lang parang kaya sabi ko nga sa inyo kagabi parang medyo kinakabahan ako sa laban ni Krishna. Kahit na sabihin natin pangmalakasan si Krishna Gavides, pero kung ganyan yung yung parang may nararamdaman kang yun, iba kasi ito si Kaya mahirap ma-predict yung prototype or yung hinahanap niya sa Miss World. Kasi nga may mekos-mekos mga Bweks, di ba? May mekos-mekos talaga. Na parang hindi mo ma-predict kung sino yung mananalo kasi kahit na ito yung sabihin mong pangmalakasan parang hindi pa rin yun yung mananalo talaga, di ba? Parang iba pa rin talaga yung mananalo, depende sa Ayan, tulad nga ni Resilient Kifi, no?
depende sa hulog ni ni Tandang Hulya, di ba? So depende kung nadiligan ito o hindi. Di ba mga buweks? Kasi nga naman kung magandang pagkakadilig, di magandang hulma. Pero kung charito ang pagkakadilig, syempre may galit ito, ano? At lahat ng ng kaya nitong ilalaglag niya. Syempre, pagbibigyan niya kung sino talaga yung alam niyo na, di ba? Nakakabwisit itong matandang ito, no? Parang napapanood, ito lang yung masama ito lang nakakasama mga buweks, no? Syempre napapanood natin yung mga kaganapan sa mga papageant nitong si Hulya, no? Itong Miss World na ito, itong Mr. World na ito, di ba? Nakikita mo na halimbawa yung Philippines, laban na laban, ang ganda ng mga pinapakita, yung mga pasabog, no? Doon pa lang kay Kirk Bondad nung last year, di ba? Ang ganda-ganda nung ang gwapo-gwapo ng pinadala natin pang malakasan, ganda-ganda na katawan. In fairness din naman kay Kirk Bondad, bumubula din ang bunganga na overconfident lang, di ba? Tapos ito nga si Krishna Gravides, pang malakasan din, pero mukhang itatagilid pa rin tayo, no? Parang kung ano yung ginawa kay Kirk Bondad, ay naku, baka mamaya mga breaks, ito baka maging the story repeats itself, ha? Baka mangyari dito yung pinaimburnal si Kirk Bondad na pinapasok lang sa top 40. Ganyan din ang gawin kay Krishna. 'Di ba? Lalong-lalo na ito pa, syempre ang mga Vichin. O 'di ba, nag-host ang Vichin na Mr. World. O 'di ba, nakakaloka ito. Baka mamaya syempre bumawi-bawi diyan si Hulya sa kanilang kandidatang babae na Vichin na ipasok din nila, no, sa in fairness naman si Vichin. Mas maganda pa siya kay mas maganda pa siya kay Indo, di ba? Talaga namang may rin ito, may beauty kit din ito, no? Pero syempre, ayan na. Pag may mga ganyan-ganyan, alam niyo yung si Hulya, di ba? Feeling ko pasimpleng rin to, pa-imburnal moves. No, kunyari hindi nagpapa-apekto sa mga hype, kunyari hindi nagpapa-apekto sa mga mga lagay-lagay o ganyan-ganyan na sponsor ko yung yung i-host ko yung yung pageant mo, no? Huwag ka lang mapa-imburnal. Kakagatin naman niya, di ba? Nakakaloka itong mga kaganapan sa Miss World, mga breaks. Lalo na itong mga Indo na itong mga dilulu talaga. Itong mga chay-chay na ito, sarap pag-untugin itong dalawang bansang ito. Yung mga fans, no? Charito. Anyway, mga breaks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga breaks, and I love you all. Bye! See ya!